Sa post office, natanggap ko ang sobre. Mula sa property tax office. Pagbukas ko, laking gulat ko. Nagbago ang detalye ng pagmamay-ari. Ang pangalan ni Jojo, tila mas malaki kaysa sa akin. Hindi ko maalala. Naaprubahan daw ito. Ang aking mundo, umikot. Ang simpleng papel na ito, parang pumunit sa pagtitiwala ko. Sa loob ko, may pag-aalinlangan. May panimula. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Lani. 40 taong gulang na ako ngayon. Isang marketing director. Kung titingnan mo, siguro iisipin mo, maayos ang buhay ko. Pero may mga sugat na hindi nakikita ng iba. Naalala ko ng araw na iyon. Tumayo ako sa labas ng bahay na dati naming tinawag na amin. Sa isang tahimik na lugar dito sa Metro Manila. Malakas ang sikat ng araw. Nagulat ako. Nakita ko silang dalawa. Si Jojo. At si Vanessa. Ang asawa ko. Ang dating asawa ko. Kasama ang babaeng pumalit sa akin, bagong babae. Walang ano-ano, doon sila sa harap ng bahay. Siguro, kakabalik lang nila mula sa Boracay. Sa kanilang bakasyon. Nakita nila ang karatula. El sale. O baka sold. Hindi ko na maalala. Ang malinaw lang, nanlaki ang mga mata nila. Napaatras si Jojo. Narinig kong tinawag niya ang pangalan ko. Lani. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Hindi galit. Hindi rin tuwa. Parang isang tahimik na pagtatapos, pero hindi naman palaging ganito ang lahat. Kung babalik ako sa simula, 5 taon na ang nakalipas. Ikakasal kami ni Jojo noon. Ang ganda ng araw na iyon. Ang daming tao. Lahat masaya. Akala ko, iyon na ang simula ng lahat ng pangarap ko. Mahal na mahal ko si Jojo. Bawat salita niya, pinaniniwalaan ko. Ang mga pangako niya. Pangako ng pagmamahalan. Pangako ng katapatan. Pangako ng isang masayang pamilya. Isang tahimik, mainit na tahanan, ngunit hindi pala ganito ang kwento. Kung iisipin ko ang unang tanda, ang unang malabong senyales, naalala ko halos 1 taon na kami noon kasal. Isang gabi, bigla siyang tumawag, Lani, magbakasyon kami ng pamilya. Masaya siya. Rinig ko sa boses niya. Saan kayo? Tanong ko. Sa Boracay. Maganda doon, Lani. Pero hindi niya ako inimbitahan. Para lang sa pamilya, Lani, sabi niya. Dugo lang. Natigilan ako. Pamilya. Hindi ba ako kasama sa pamilya niya? Sa mga sandaling iyon, may kirot na sumilip sa puso ko. Isang maliit na butil ng pagdududa. Nasaan ang lugar ko sa kwentong ito? Hindi ko alam. Nagtataka lang ako. Tahimik akong nagtago ng tanong sa aking sarili. Hindi ko ipinahalata kay Jojo. Ayoko maging mainitin ang ulo. Nagpanggap akong masaya para sa kanya. Ngunit sa loob ko may bumulong. Isang maliit na tinig. Isang tanong na hindi masagot. Nasaan nga ba ako sa kwentong ito? Ang unang pagkakataon ay nagdulot ng isang maliit na tusok. Ang pangalawa, mas malalim na. Naalala ko. 1 taon na naman ang nakalipas. Pangalawang bakasyon ng pamilya ni Jojo. Sa El Nido naman daw sila. Magandang-maganda raw ang lugar. Ang asul na dagat. Ang mga malalaking bato. Ang mga nakangiting mukha ng pamilya niya. Pero wala na naman ako. Ang rason niya noon. Lani, masyado kang abala sa trabaho. Mahirap kang makakuha ng bakasyon.
Sa pagkakataong ito, naramdaman kong may sakit ako. Lagnat. Nag-iisa ako sa aming bahay. Humiga lang ako. Uminom ng gamot. Wala akong ibang magawa kundi ang maghintay. Sinubukan kong tawagan si Jojo. Pero parang wala siyang signal. Lani, mag-scuba diving kami. Wala masyadong signal dito. Sige, baby na. Iyon lang. Walang habas. Bumaba ang tawag. Makalipas ang ilang araw, nakita ko ang mga litrato nila sa Facebook. Buong pamilya ni Jojo nakangiti. Si Paolo ang kapatid niya. Ang mga magulang niya. Kasama ang nobya ni Paolo noon. Lahat sila. May mga palma sa likod. Ang asul na dagat. Lahat sila. Pero wala ako. Wala ako kahit isang ulit. Habang ako, naghihintay lang. Nag-iisa. May lagnat. Naalala ko ang ganda ng mga ngiti nila. Pero sa puso ko may butas. Maraming gabi akong ganoon. Nakatitig sa kisam. Iniisip ko. Bakit? Bakit ganoon? Siguro, hindi pa ako ganap na nakasama sa kanila. Siguro, masyado lang akong sensitibo. Pinilit kong intindihin. Pinilit kong kalimutan ang sakit. Naisip ko ang mga payo ng aking mga magulang noon bago ako ikasal. Anak, pumili ka ng maigi. Hindi laging pera ang batayan. Pero hindi ko sila pinakinggan noon. Basta, mahal ko si Jojo. Iyon lang ang alam ko. Ngayon, may bahagi sa akin na nakaramdam ng lihim na pagkadismaya. Sa sarili ko. Sa aking pinili, unti-unting nagbago si Jojo. Ang kanyang mga overtime ay naging mas madalas. Ang mga gabi niya sa bahay, bihira na. Nagsimula kaming magkaroon ng magkahiwalay na account sa bangko. Sabi niya, Lani, mas maganda kung may sarili tayong pera. Noon, hindi ko inisip na may mali doon. Parang normal lang. Pero sa bawat buwan, 10,000 piso lang ang ibinibigay niya sa akin para sa gastusin sa bahay. 10,000 piso. Sa halip na ako, ang nagbabayad ng karamihan sa mga bill tubig. Ilaw. Ang bayad sa bangko para sa bahay. Halos lahat. Samantalang siya, ayon sa kanya, ay nag-i-invest ng kanyang pera. Para daw sa aming kinabukasan. Ngayon, iniisip ko. Gaano ako ka-naive noon? Gaano ako kainosnete na pinaniwalaan ang lahat ng iyon? Ang mga maliliit na pagkakaiba na iyon, ang mga maliliit na pagdududa, ay parang maliliit na ugat na dahan-dahang gumagapang sa aking puso. Hindi ko alam noon na ang lahat ng iyon ay magiging simula ng pagguho ng aming mundo. Ang pag-ibig ko kay Jojo. Ito ay naroon. Pero may mga bakas na. Mga bakas ng pagdududa. Mga lihim na sinimulan kong tanungin. Ang pangatlong beses. Iyon ang huling patak. Ang huling pagsubok sa aking pagtitiis. Naalala ko, nasa kusina ako noon. Maaga akong umuwi. Naghanda ako ng adobo, ang paborito ni Jojo. Huminga ako ng malalim. Sana, maging maayos ang gabi namin. Biglang tumunog ang telepono. Si Jojo. Lani, magbakasyon kami ng pamilya. Kalmado ang boses niya. Parang wala lang. Saan na naman kayo, tanong ko. Sa Boracay. Sa pangatlong pagkakataon. 1 linggo. Nakabook na ang flight at hotel. Hawak ko ang telepono. Nanginginig ang kamay ko. Naging mahigpit ang pagkakahawak ko. Hindi niya ako inimbitahan. Wala nang dahilan. Wala nang pambalisa. Basta, huwag kang sumama. Huminga ako ng malalim. Narinig ko ang sarili kong boses. Kalmado. Kakaiba. CJ. Papunta na kayo. At pagkatapos, narinig ko ang masakit na katotohanan na utos.
Lani, habang wala ako, huwag mong kalimutan diligan ang mga halaman sa hardin. At ang aking mga succulents. Iyon lang. Isang malaking sampal. Tumawa ako. Isang mapait na tawa. Hindi ito tawa ng kasiyahan. Tawa ito ng galit. Ng pagkabigo. Tiningnan ko ang lamesa. Puno ng pagkain na pinaghirapan ko. Lahat paborito ni Jojo. Ngayon, ang lahat ng iyon, kasama ang aking mga pag-asa, ay nakatakdang itapon. Naiintindihan ko, sabi ko. Malamig. Magpakasaya kayo. Ibinaba ko ang tawag. Tumayo lang ako doon. Ang screen ng telepono naging itim. Parang ilaw na namatay sa aking mga mata. 3 taon kaming kasal. 3 taon. At ni minsan, hindi ako naimbitahan sa taunang bakasyon ng pamilya niya. Ang unang beses, bagong operasyon, sabi niya. Ang pangalawa, sobrang busy sa trabaho mo. Ngayon, wala man lang siyang abala na maghanap ng matinong dahilan, nagsimula akong magligpit ng lamesa. Parang robot. Itinapon ko ang pagkain. Walang lasa. Walang saysay. Bigla nanginig ang kamay ko. Nahulog ang plato. Basag. Nagkalat sa sahig ang mga piraso. Tiningnan ko sila. Parang ako. Parang ang kasal namin. Kumikinang sa labas. Ngunit madaling mabasag. Biglang tumunog ulit ang telepono. Grupo ng pamilya ni Jojo sa WhatsApp. Mula sa kanyang nanay. Guys, Boracay ulit tayo. Aalis tayo sa Miyerkules. Huwag kalimutan ang sunblock. Ang init daw doon. Sunod-sunod na emoji ng selebrasyon. Tiningnan ko ang mga salita. Buong pamilya. Sa kanila, hindi ako pamilya. Isang estranghero lang. Isang katulong na walang sweldo. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kaya. Naalala ko si Karina. Ang aking matalik na kaibigan. Ang aking abogado. Tumawag ako sa kanya. Video call. Sinubukan kong itago ang pamamagan ng aking mga mata. Lani, anong nangyari sa iyo? Bakit namumula ang mga mata mo? Tanong niya. Hindi ko maitago. Wala, naghiwa lang ako ng sibuyas. Pilit akong ngumiti. Hindi mo ako maluloko, Lani. Mahigit 10 taon na tayong magkaibigan. Sumimangot si Karina. Anong ginawa na naman ng asawa mong ang lalaking iyon? Unti-unti bumigay ako. Sinabi ko ang lahat. Unti-unting bumaba ang aking boses. Halos pabulong. Pakiramdam ko, pinagtatawanan nila ako. Ang mga pinagtatawanan, Lani, ay si Jojo at ang kanyang pamilya. Hindi ikaw. Lani, gumising ka na. Hindi ka nila itinuturing na pamilya. Nanahimik ako. Sa loob ko, alam ko na. Ayoko lang tanggapin. Naalala ko, sa aming kasal, lumuhod si Jojo at ipinangako ang lahat. Ngayon, anong nangyari? Lani, naging seryoso ang boses ni Karina. Naalala mo ba ang prenuptial agreement na pinirmahan ninyo? Tumango ako. 1 buwan bago ang kasal. Bigla niyang iminungkahi ang kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian. Sabi niya, tradisyon daw ng pamilya. Kahit hindi ako komportable, pinirmahan ko. Para patunayan na hindi ako pera ang habol. Ang bahay na iyon ay nakapangalan sa iyo. Malinaw ang pagmamay-ari. Ito ay regalo ng aking mga magulang. Ipinarehistro namin bilang personal kong ari-arian. Sa akin lang, kaya nga. Tiningnan ko ang hardin na maingat na inalagaan ni Jojo. Ang bahay na ito. Ang aking mga magulang ang nagbayad ng down payment. Ang karamihan ng renovation ay galing sa aking ipon. Mahigit 700,000 piso. Ang pamilya ni Jojo nagbigay ng maliit na halaga.
Pero iginiit nila na ilagay ang pangalan niya sa titulo. Para daw sa anyo, sabi nila. Ang gabi ay lumalim. Naligo ako. Humiga. Si Jojo hindi na naman uwi. Mag-o-overtime na naman. Ilang buwan na ang nakalipas, dumadalas na ang kanyang overtime. Hindi na ako nagtanong. Nakatitig ako sa kisam. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ko. Gusto ko pa ba talaga ang kasal na ito? 3 taon na akong nagsisikap. Naging mabuting asawa. Mabuting manugang. Inalagaan ko si Jojo. Pinagtiisan ko pa nga ang mga panggugulo ng kanyang kapatid. Ano ang nakuha ko kapalit? Ang pagpapabaya sa grupo ng WhatsApp. Ang madalas na pagkawala ng asawa ko. At 1 taonang bakasyon ng pamilya na lagi akong inilalayo. Umiilaw ang telepono. Mensahe mula kay Jojo. Mahal, gising ka pa? Wala ako sa susunod na linggo, kaya isara mo ng maigi ang pinto. Gusto ni Mama ng something piko mula Boracay. Bukas bumili ka ng magandang gift box at ihanda mo. Pagkabasa ko, tumawa ako. Tumawa ako hanggang sa lumuha. Sapat na. Talaga. Sapat na. Hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo, Lani? Pinunasan ko ang mga luha ko. Nag-text ako kay Karina. Bukas, may oras ka. Kailangan ko ng legal advice. Ang malamig na buwan ay nagniningning sa langit. Alam kong may mga bagay na hindi na pwedeng balikan. Kung nagtatanong kayo, nararapat pa ba akong magpatuloy? Dapat ko bang sabihin ang lahat? May mga sandali na parang gusto ko na lang manahimik. Pero may bumubulong. Isang bahagi sa akin ang nagsasabing, kailangan ko nang magsalita. Kinabukasan, sumilip ang sikat ng araw sa mga kortina. Nagising ako. Pero ang kabilang panig ng kama, walang tao. Si Jojo, gaya ng inaasahan, hindi umuwi kagabi. 7 beses na ngayong buwan. Bumangon ako. Binuksan ko ang aparador. Dumaan ang aking mga daliri sa sari-saring damit. Huminto sa isang eleganteng blazer. Ngayon, sadyang pinili ko ito. Sabi ni Jojo, mas mukha daw akong modelo ng asawa pag nakadress. Hinugasan ko ang mukha ko. Tumingin sa salamin. Ang aking mukha, 29 na taong gulang pa lang, ay nagpapahiwatig na ng malalim na pagod. Ang maliliit na wrinkles sa ilalim ng mata. Ang maputlang balat. Mga patunay ng 3 taon ng pinipigilang buhay. Tinakpan ko ng makeup ang bakas ng luha kagabi, dingdong. Tumunog ang doorbell. Sa peephole, nakita ko ang maikling buhok at matalas na tingin ni Karina. May dala siyang 2 kape at isang paper bag na may masarap na amoy ng tinapay. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal, sabi niya pagkabukas ko ng pinto. Inilapag niya ang pagkain sa kamay ko. Amerikano, konting gatas, walang asukal. At paborito mong croissant. Ang matapang na amoy ng kape ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Sa syudad na ito, maliban sa may-ari ng coffee shop, si Karina lang ang nakakaalala sa mga gusto ko. Si Jojo, hindi man lang alam na allergic ako sa mani. Sabihin mo, sabi ni Karina, habang nilalabas ang kanyang laptop. Anong legal advice ang kailangan mo? Hinalo ko ang kape ko. Nagsimula akong magsalita. Bawat salita, maingat kong pinipili. Kung sakaling magdediborsyo ako, paano ko poprotektahan ang aking mga karapatan? Kumislap ang mga mata ni Karina. Sa wakas, natauhan ka rin. Dali-dali siyang nagbukas ng ilang file. Una, kailangan nating linawin ang sitwasyon ng inyong ari-arian. Sabi mo, nakapangalan sa iyo ang bahay, tama ba? Sagot ko. Regalo ito ng mga magulang ko. Ipinarehistro ko bilang eksklusibo kong ari-arian. Pero pagkatapos naming ikasal, iginiit ni Jojo na idagdag ang pangalan niya. Para daw sa anyo. At ako, dahil sa pagiging malambot, pumayag ako.
Mapait akong umiti. Kumunot ang noo ni Karina. Kailan iyon? Ilang buwan pagkatapos ng kasal. Araw-araw niya akong kinukulit. Na ginawa daw ng mga asawa ng mga kasamahan niya. Na siya lang daw ang hindi at nahihiya siya sa opisina. Lumipad ang mga daliri ni Karina sa keyboard. Medyo komplikado ito, pero dahil ito ay personal mong ari-arian at ikaw ang nagbayad ng down payment, ang bahaging iyon at ang pagtaas ng halaga nito ay sa iyo. Sino ang nagbayad ng renovation? Tanong niya. Karamihan ay ako. Sa perang naipon ko sa trabaho. Mga 700,000 piso. Sabi ko. Ang pamilya ni Jojo nagbigay ng halos 150,000 piso. May ebidensya ka? Tumango ako. Itinago ko ang kontrata ng renovation at lahat ng resibo. Mukhang nasiyahan si Karina. Ang susunod ay ang mangalap ng ebidensya. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ni Jojo? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa akin. Ang kita ni Jojo. Mula nang ikasal kami, kanya-kanya kaming nagmamanage ng aming pera. Nagbigay siya sa akin ng tinatayang halaga, pero hindi ko kailanman tinanong ang detalye. Siguro, kumikita siya ng 1,200,000 piso sa isang taon. Binibigyan niya ako ng 10,000 piso buwan-buwan para sa gastusin sa bahay. Ang natitira, kanya-kanya. Halos magsalubong ang mga kilay ni Karina. Ano? 3 taon na kayong kasal at magkahiwalay pa rin kayo ng account. At ang mortgage sa bahay, ako ang nagbabayad. Unti-unting nawala ang boses ko. Sabi ni Jojo, kailangan niyang i-invest ang pera niya. Na matatanda na ang kanyang mga magulang. At kailangan ng key emergency fund para sa gastusin sa ospital. Lani. Hinampas ni Karina ang lamesa. Hindi mo ba naiintindihan na niloloko ka nila? Hindi iyan normal na kasal. Muling napuno ng luha ang aking mga mata. Habang sinasabi ko, pati ako, nahahalata ang pagka-ridiculous ng sitwasyon. Sa iba, ako ang ginang na nakatira sa isang magarang bahay. Nagmamaneho ng mamahaling kotse. Pero ang totoo, kailangan ko pang pag-isipan ng 2 beses bago ako bumili ng disenteng abrigo. Samantala, si Jojo, binibilhan ang kanyang ina ng pulseras na ginto. Nagkakahalaga ng 200,000 piso. Walang pag-aalinlangan. Kailangan nating alamin ang kanyang sitwasyon sa pananalapi, seryosong sabi ni Karina. May access ka ba sa kanyang computer o mga dokumento? Ang opisina niya laging nakakandado. Sabi niya may confidential client information. Bigla akong may naalala. Pero may emergency key ako. Makakapasok ako kapag wala siya. Mag-ingat ka, paalala niya. Hindi ka dapat mahuli. Ang mahalaga ay mga bank transaction, investment records. Huminto siya. May ebidensya ka ba ng infidelity? Napatalon ang puso ko. Infidelity. Ang posibilidad na pilit kong binabaliwala, sa wakas, lumabas na. Nang umalis si Karina, tumayo ako sa harap ng pinto ng opisina ni Jojo. Hawak ang susi. Nang ikasal kami, nangako kaming igagalang ang privacy ng bawat isa. Kaya, hindi ako kailanman pumasok sa kanyang personal na espasyo nang walang pahintulot. Ngayon, kailangan kong sirain ang patakarang iyon. Ang tunog ng susi sa kandado ay tila napakalakas. Pagbukas ko ng pinto, isang mahinang amoy ng pabango ng lalaki ang sumalubong sa akin. Ang opisina, napakaayos. Ang mga aklat sa batas, nakalagay ayon sa taas. Walang ni isang alikabok sa lamesa. Sinuri ko ang mga drawer. Sa itaas, ilang hindi mahalagang dokumento sa trabaho. Sa gitna, ilang photo album. Binuksan ko na walang direksyon. Mga litrato lang ni Jojo at ng kanyang pamilya. Ilan lang ang litrato namin 2. Ang ilalim na drawer nakakandado. Ang abnormalidad na iyon ay lalo lang nagpadagdag sa aking hinala. Lumingon ako sa paligid.
Napako ang aking mga mata sa isang maliit na safe sa likod ng bookshelf. Binili ito ni Jojo noong nakaraang taon para itago ang mahahalagang dokumento. Sinubukan ko ang petsa ng aming anibersaryo. Error. Ang kaarawan niya. Error. Sa huli, ipinasok ko ang kaarawan ng kanyang ina. Nag-click ang safe at bumukas. Sa loob, may tumpok ng maayos na nakasalansa na dokumento. Sa ibabaw ng lahat, isang kopya ng titulo ng ari-arian. Pagbukas ko, nanlamig ako. Ito ay ang titulo ng aming bahay, ngunit sa seksyon ng mga may-ari, malinaw na nakasulat, Jojo Garcia at Lani Fernandez, sa ilalim ng co-ownership. Naaalala ko ng malinaw na sa simula, ito ay tungkol lang sa pagdagdag ng pangalan niya na may minoridad na partisipasyon. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Nakakita ako ng ilang bank statement. Ang balance ng account ni Jojo ay nagpatuliro sa akin. Hindi ito 1,500,000 piso na sinabi niya, kundi halos 15,000,000 piso. Dagdag pa, bawat buwan may regular na paglilipat ng pera, mula 30,000 piso hanggang 150,000 piso sa isang Vanessa. Sa ilalim, may eleganteng Cartier jewelry box. Binuksan ko nang nanginginig ang kamay. Sa loob, isang diamond necklace na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Sa resibo, Cartier. Ang presyo, mahigit 250,000 piso. Ang petsa ng pagbili ay ang aking kaarawan noong nakaraang taon. Pero ang regalo ko, isang simpleng bouquet ng rosas. Sa ilalim ng kahon, may isa pang litrato. Niyayakap ni Jojo ang isang batang babae. Sa tabi ng swimming pool sa isang resort. Nakasuot sila ng magkatulad na swimwear. Nakangiti sila ng buong ningning. Sa likod, may sulat, sa aking mahal, Vanessa, sa Boracay, Agosto 2023. Iyon ay ang linggo na sinabi niyang may business trip siya. Bumagsak ang aking mundo. Napakaraming overtime. Ang kanyang madalas na pagkawala. Ang mga hindi maipaliwanag na gastusin. Lahat ngayon ay nagtugma. Ang pag-vibrate ng telepono ay halos magpatulo sa akin ng litrato. Si Jojo. Mahal, hindi ako makakauwi para maghapunan. May dinner ako sa kumpanya. Tinignan ko ang mensahe. Pagkatapos, tinignan ko ang kanyang profile picture sa WhatsApp. Nakaupo siya sa isang mamahaling restaurant. Sa lens, makikita ang reflection ng wine glass. At isang kamay na may pulang kuko. Sa kabilang panig ng lamesa. Pag-zoom ko sa litrato. Sa reflection ng bintana, makikita ang silhouette niya at ng isang babae na may mahabang buhok. Sa sandaling iyon, luminaw ang isip ko. Sa kakaibang paraan. Lahat ng aking pagdududa. Ang aking pagtataka. Lahat nasagot na. Hindi ako paranoid. Hindi ako sensitibo. Bobo lang ako. Niloloko ako, kalmado akong kinunan ng litrato ang lahat ng ebidensya. At ipinadala sa Karina sa kanyang naka-encrypt na email. Pagkatapos, ibinalik ko ang lahat sa tamang lugar. Isinara ko ang safe. At lumabas ng opisina. 10:00 na ng gabi nang umuwi si Jojo. Amoy alak. Amoy pabango na hindi ko kilala. Pabango na hindi sa akin. Nakita ko siyang pumasok, naglalakad ng palikuliko. Nangangapa sa dilim. Pilit na inaabot ang switch ng ilaw. Ako, nakaupo lang sa sofa. Tahimik. Ang tingin ko, blanko. Walang ekspresyon. Pinanood ko siyang hubarin ang kanyang sapatos. Mahirap para sa kanya. Mahal, gising ka pa? Lumapit siya. Pilit akong hahalikan. Ngunit, umiwas ako. Iniwas ko ang aking mukha. Amoy pabango ka, sabi ko. Ang boses ko, payak. Walang pag-aalinlangan. Hindi ko gusto. Natigilan si Jojo. Bumawi siya.
Bumuntong hininga. Pagkatapos, tumawa. Isang pilit na tawa. Sa trabaho lang iyan, mahal. Siguro kumapit lang. Alam mo naman ang mga kliyente. Gumagamit ng malakas na pabango. Ah, sabi ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng ilaw. Ang Vanessa na iyan, kliyente din ba? Nag-freeze ang ekspresyon ni Jojo. Ang kanyang pagkalasing parang biglang nawala. Kalahati. Anong sinasabi mo? Wala naman, sabi ko. Tumayo ako. Naalala ko lang. Siguro pagod ka na. Sa paulit-ulit mong pagpapatawa sa kliyenteng iyon. Buwan-buwan. Ang mukha ni Jojo. Mula sa pula, naging puti. Ang kanyang mga mata. Naghahanap ng kasagutan. Ng dahilan. Lani, makinig ka. Kaya kong ipaliwanag. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, putol ko sa kanya. Ang aking boses matatag. Pagod na ako. Matutulog na ako. Bukas, kailangan kong bumili ng mga kahon para sa regalo ng nanay mo. Hindi mo ba nakalimutan? Tumalikod ako. Pumasok sa kwarto. Naiwan si Jojo sa sala. Gulat na gulat. Narinig ko ang kanyang mga hakbang. Kinakabahan. Pagkatapos ang bulong niya sa telepono. Walang duda. Si Vanessa. Dahan-dahang binuksan ni Jojo ang pinto ng kwarto. Humiga siya sa tabi ko. Parang walang nangyari. Sa dilim, narinig ko ang kanyang pagpigil ng hininga. Nagpapanggap siyang tulog. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso. Kalmado. Kakaiba, nagdesisyon ako. Hindi na ako mananatili. Kinabukasan, maagang umalis ako. Hindi na hinintay si Jojo. Direktang nagtungo ako sa Land Registration Authority. Gamit ang kopya ng orihinal na titulo at ang aking matagumpay kong nakonsulta ang historical record ng bahay. Totoo nga. Malinaw na nakasaad doon, co-ownership with proportionate shares. Lani Fernandez, 70%. Jojo Garcia, 30%. Ngunit ang kasalukuyang titulo, nagpapahiwatig ng 50% na co-ownership. Ibig sabihin, ginawa ni Jojo ang mga dokumento sa isang paraan. Pinigilan ko ang aking tuwa. Agad akong kumuha ng litrato at ipinadala kay Karina. Bingo! Niloko niya ang uri ng co-ownership. Ngayon, tapos na siya. Ito ang sagot ni Karina, pero may kulang pa. Ang orihinal na peking titulo. Kailangan ko iyon. Nagdesisyon akong ipagsapalaran. Babalik ako sa bahay, isang beses pa. 4:00 ng hapon, sinamantala ko ang pagkakataon na nasa meeting si Jojo sa opisina. Pagkabukas ko ng pinto, napansin kong may mali. Magulo ang sala. At nakabukas ng maluwag ang mga drawer ng aking dresser. May naghahanap. Tahimik akong umakyat sa ikalawang palapag. Narinig ko ang ingay sa opisina. Sa siwang ng pinto, nakita ko si Jojo. Pawisan. Naghahanap sa mga papeles. Patuloy siyang nagmumura ng pabulong. Umuwi siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan para hanapin ang titulo. Tahimik akong bumaba. Isinara ang pintuan ng malakas. Mahal, nasa bahay na ako. Mula sa itaas, narinig ang tunog ng pagkagulat. Sinundan ng boses ni Jojo. Pilit na nagpapanggap na kalmado. Ah, hi, mahal. Nasa opisina ako, naghahanap ng papeles. Umakyat ako. Binuksan ang pinto ng opisina. Nakatayo si Jojo sa tabi ng lamesa. Pilit na humingiti. Pero ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. At ang gulo-gulo niyang buhok. Ipinapahiwatig ang kanyang kaba. Bakit ang aga mo umuwi? Tanong ko. Kunwari nag-aalala.
Wala masyadong ginagawa sa opisina. Teka, nakita mo ba ang titulo ng bahay? Kailangan ko ng mga dokumento para humiram ng pera sa trabaho. Gaya ng inaasahan. Sa loob ko, umiti ako ng malamig. Pero sa labas, nagkunwari akong nagtataka. Wala sa safe. Tiningnan ko na, wala, kinakabahang sabi ni Jojo. Hindi mo ba itinago sa ibang lugar? Mag-isip ka ng mabuti. Nagkunwari akong nag-iisip. Pagkatapos, sinabi ko, naalala mo ba, noong nakaraang buwan, hiniling sa atin ng Homeowners Association na i-update ang data ng mga may-ari. Kinuha ko para kopyahin. At syempre, nasa nanay ko. Sabi niya gusto niyang tingnan, kaya iniwan ko sa kanya. Namutla ang mukha ni Jojo. Ano? Paano mo naisip na ibigay ang napakahalagang bagay na iyon sa ibang tao? Ang nanay ko, ibang tao ba? Sagot ko. Ang boses ko, matatag. Bukod pa, nasa titulo ko rin ang pangalan ko. Anong problema kung nasa pamilya ko? Napipi si Jojo. Namaga ang ugat sa kanyang noo. Pumunta ka't kunin mo ngayon. Kailangan ko ng madalian para sa trabaho. Umalis ang nanay ko. Hindi siya babalik hanggang sa susunod na buwan, sabi ko. Kumukurap-kurap ako ng inosente. Nagmamadali ka ba? E di, humiram ka ng pera gamit ang apartment na nakapangalan sa iyo. Si Jojo ay may maliit na apartment na nakapangalan sa kanya bilang personal na ari-arian na inupahan. Siyempre, ayaw niyang galawin ang kanyang sariling ari-arian. Hayaan mo na, hahanap na lang ako ng ibang paraan, galit niyang sabi, bigla siyang may naalala. Teka, hindi mo talaga maalala ang sinabi ko kagabi? Marami kang sinabi. Nagsalita ka tungkol kay Vanessa. Tungkol sa Boracay. Tungkol sa isang necklace. Pinanood ko kung paano tumigas ang kanyang mukha. Bigla, tumawa ako. Joke lang. Wala kang sinabi. Nakatulog ka ng mahimbing. Ang relief sa mukha ni Jojo ay bagay para ipa-frame. Lumapit siya para iyakapin ako. Mahal, kamakailan, naging abala ako. Napabayaan kita. Pagbalik ko mula sa biyahe, magkasama tayo. Tayong dalawa lang. Iniiwasan ko ang kanyang mga braso ng matalino. Bilisan mo at mag-impact. Bukas, maaga kayong lilipad. Iniurong ni Jojo ang kanyang mga braso ng awkward. Umakyat sa ikalawang palapag. Nakita ko ang kanyang likod. Alam kong kailangan kong ipagpatuloy ang pagpapanggap. Ang pinakamahalaga ngayon ay pakalmahin siya. At manalo ng oras. Pagkatapos ng hapunan, nakatanggap si Jojo ng tawag. At dali-daling lumabas. Siguro ay upang makipagkita kay Vanessa at planuhin ang kanilang stratehiya. Agad kong inusisa ang opisina ng detalyado. Sa wakas, sa pinakamataas na istante, sa loob ng isang makapal na manual ng criminal law, nakita ko ang peking titulo. Mabilis ko itong kinunan ng litrato bilang ebidensya. At ibinalik sa tamang lugar. Nang akma akong lalabas, napansin ko ang isang sobre sa drawer ng lamesa. Pagbukas ko, laking gulat ko. Isang kontrata ng mortgage loan na naisulat na. Ang appraisal ng bahay ay 12 milyong piso. Ang halaga ng loan, 8 milyong piso. At ang layunin, magkasamang pampamilyang investment. Ang pinaka nakakatakot ay, sa hanay ng pirma ng nanghihiram, ang aking pirma ay ginaya ng napakagaling. Hindi ito sa akin. Ginaya ni Jojo ang pirma ko. Nanginginig ang kamay ko. Kinunan ko ng litrato ang lahat ng ebidensya. Maingat ko itong ibinalik sa tamang lugar. Nang akma akong lalabas ng opisina, tumunog ang telepono. Ang nanay ni Jojo. Lani. Ang boses niya, mayabang pa rin. Bukas, darating ang mga gift box ko, tama ba? Kailangan maganda na may gintong detalye. Huwag kang magkamali. Opo, ma'am, huwag kayong mag-alala. Handa na ang lahat.
Sagot ko. Pinipigilan ang aking pagduduwal. At nagpatuloy siya sa kanyang mga utos. Habang nasa bakasyon kami, huwag mong kalimutan diligan ang mga halaman sa bahay, 1 beses sa 1 linggo. Ang mga succulents ni Jojo, napakamahal. At sa ref, may mga atsara akong ginawa. Sa susunod na linggo, luto na iyan, kaya ilabas mo at ibilad sa araw. Sinagot ko siya ng monosyllables habang tiningnan ko ang orasan. 10:00 na ng gabi. Hindi pa rin umuwi si Jojo. Nagdesisyon akong hindi na maghintay. Kinuha ko ang ilang damit at ang mahahalagang dokumento. Lumabas ako ng bahay. Papunta sa apartment ni Karina. Sa daan, tinawagan ko ang aking mga magulang. Ipinapaliwanag ko ang sitwasyon sa kanila. Kabaligtaran sa inaasahan ko, hindi ako sinermona ng aking ama dahil hindi ko siya pinakinggan. Sa halip, sinabi niya ng matatag, "Anak, ano man ang desisyon mo, laging nasa tabi mo ang pamilya natin. Ang bahay na iyan ay ibinigay namin sa iyo. Huwag mong hayaang kunin iyan ng pamilya ng lalaking iyan." Sa kabilang linya, narinig kong umiiyak ang aking ina. "Anak ko, mahigpit ang pagkakahawak, paano mo pinagdaanan ang lahat ng ito nang hindi mo sinasabi sa amin?" Pagkatapos ng tawag, sa wakas, bumagsak ako. Umiyak ako ng malakas sa likod ng taxi. Hindi ako nag-iisa. Ang aking pagmamataas lang ang pumigil sa akin na ipakita ang aking kahinaan sa aking pamilya. Ang apartment ni Karina ay maliit pero komportable. Naligo ako ng mainit. Humiga sa kama. Sinuri ko ang aking mga natuklasan. Ang mga krimen ni Jojo ay naging mas malinaw. Infidelity. Pagtatago ng ari-arian. Pagsisinungaling ng dokumento at pirma sa isang kontrata. Ang alinman sa mga ito ay sapat na para magbayad siya ng malaking presyo sa hustisya. Umiilaw ang telepono. Mensahe sa WhatsApp mula kay Jojo. "Mahal, biglang may business trip ako. Wala ako ng ilang araw. Diretso na ako sa Boracay kasama ang pamilya. Pag-usapan natin ang tungkol sa bahay pagbalik ko." Ngumiti ako ng mapanghamak. At hindi sumagot. Nagbukas ako ng Facebook. Nakita kong may bagong post si Vanessa. "Salamat sa pagdating. Ang pinakamagandang regalo." Ang nakakabit na litrato ay nagpapakita ng isang Cartier bracelet. At ang kamay ng isang lalaki. Ang relo sa pulso ng lalaking iyon ay ang ibinigay ko kay Jojo sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Kalmado akong kumuha ng screenshot. Inilagay ito. Pinatay ang telepono. Bukas, papasok na ang digmaan sa isang bagong yugto. At sa pagkakataong ito, walang awa. Pagkatapos kong lisanin ang aming bahay, nagsimula ang bagong yugto ng aking buhay. Isang yugto na puno ng pagod, ngunit may kasama ring kakaibang kalakasan. Alam kong hindi ito magiging madali. Hindi nga. Mula sa mga kamag-anak ni Jojo, sunod-sunod ang mga tawag. Bawat isa may payo. May pakiusap. May pilit na pagpapaintindi. "Lani, huwag mo na ituloy. Pamilya kayo. Kawawa naman si Jojo. Sabi nila, ako daw ang walang utang na loob. Ang hindi marunong tumanaw ng pinagsamahan." Ang mga salitang iyon parang maliliit na tusok. Masakit. Ngunit hindi ko pinansin. Pinili kong ilaan ang enerhiya ko sa mas makabuluhang bagay. Nakita ko rin ang mga post ni Jojo sa social media. Punong-puno ng kanyang mga salita. Parang lumuluha. Nagpapahiwatig na iniwan ko siya dahil sa mas mayamang lalaki. Nakadagdag pa. Nagsumbong siya sa dati kong kumpanya. Nagreklamo tungkol sa immoral na pag-ugalit ko. Pero handa na ako. Matagal ko nang inaasahan ang mga ganitong hakbang. Bago pa man mangyari ang lahat, nag-file na ako ng resignation sa dati kong trabaho. May bago na akong plano. Alam na ni Karina ang lahat.
Tinulungan niya akong maglabas ng pahayag sa iba't ibang online platform. Malinaw kong ipinaliwanag ang katotohanan. Tungkol sa panloloko ni Jojo. Tungkol sa kanyang mga ginawang pagpapalsipika. Hindi ko na pinangalanan ang lahat. Basta ang mensahe ko malinaw. Ang resulta. Ang mga tao. Ang kanilang mga komento. Lahat ay nagbago. Nakita ko kung paano bumaliktad ang opinyon ng publiko. Ang social media accounts ni Jojo na puno ng galit na komento. Nagulantang ang lahat. Maging ang mga detalye tungkol kay Vanessa, ang babaeng kasama niya, ay lumabas din naging usap-usapan sila. Pinagtatawanan. Hindi ko naramdaman ang paghahanap ng katarungan. Pero may kakaibang pakiramdam. Ang karma tiba ito. Ang bawat ginawa niya may kapalit. Naalala ko. Isang gabing umuulan. Malakas ang patak. Sinusubukan ko nang ayusin ang natitira kong gamit sa bahay. Mga alaala. Mga bagay na hindi ko kayang iwanan. Nag-iisa ako. Akala ko. Biglang may ingay. Pagkatapos bumukas ang pinto. Si Jojo. Kasama si Paolo, ang kapatid niya. Lasing si Jojo. Ang mga mata niya. Mayroong kakaibang dilim. May mga salitang nabanggit. Mga salitang nagpapahiwatig ng galit. Ng pagkawala ng kontrol. Sabi niya, sisirain niya rin ako. Ginawa ako ni Jojo na maramdaman na gusto niyang baligtarin ang lahat. Na ako ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Si Paolo may hawak na telepono. Naka-record. Ate, mas mabuti kung aalisin mo na ang demanda. Kung hindi, magva-viral ang video na ito. Video ng inyong pagkakasundo. Naintindihan ko agad ang kanilang plano. Gusto nilang magpanggap. Gusto nilang gumawa ng isang sitwasyon. Ang puso ko. Ang bilis ng tibok. Pero kalmado ako. Alam kong kailangan. May dala akong maliit na panic button sa bulsa ko. Pinindot ko ito. Isang malakas na alarm ang umalinggaw-ngaw. Agad. Mabilis. 2 dating kasamahan ko sa trabaho. Ang mga tinawagan ko para magbantay sa tabi ng bahay. Dali-dali silang pumasok. Kinontrol nila si Jojo at si Paolo. Narinig ko ang sirena ng pulis. Palakas ng palakas. Lani. Sabi ni Jojo. Ang kanyang boses, puno ng galit, tiningnan ko si Jojo. Nakahiga siya sa sahig. Kontrolado. Jojo, sabi ko. Ang boses ko, matatag. Hindi nanginginig. Ngayon, bukod sa lahat ng nagawa mo, mayroon ka pang krimen ng hindi inaasahang pagdating. At tangkang pag-atake. Malaki ang magiging problema mo. Namutla ang mukha ni Jojo. Si Paolo nagsimulang umiyak. Nagmamakaawa. Narinig ko ang paglapit ng pulis. Alam kong tapos na ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, lumipas ang mga araw. May tawag mula sa pulis. Si Jojo, sa kanyang paglalakbay sa Boracay, ay gumamit ng peking titulo. Nakahiram siya ng 8 milyong piso mula sa isang maliit na kumpanya ng pananalapi. 8 milyong piso. Nang malaman ng kumpanya ang panloloko, nag-file din sila ng kaso laban kay Jojo. Ginang Fernandez, isa kayo sa mga biktima sa kasong ito. Kailangan namin ang inyong tulong sa investigasyon. Ang boses ng pulis, seryoso. Magalang. Tinawagan ko si Attorney Reyes. Ang aking abogado. Nang marinig niya ang balita, hindi niya mapigilan ang tawa. Si Jojo, hinukay niya ang sarili niyang libingan. Sa laki ng halaga ng peking dokumento na iyon, makakaharap siya sa parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 3 taon. Makukulong, tanong ko. Malaki ang posibilidad, sabi ni Attorney Reyes. May kumpiyansa. At ito, malaking kalamangan sa kaso ng inyong diborsyo.
Makikilala ng huwes ang malubhang kasalanan ni Jojo. At ang paghahati ng ari-arian ay tiyak na magiging pabor sa inyo. Dapat akong matuwa. Ngunit may kakaibang halo ng damdamin. Kakaiba na ang 3 taon ng aming kasal ay magtatapos sa ganitong paraan. Dumating ang araw ng paglilitis. Puno ang korte ng mga reporter. Mula nang kumalat ang aking kwento, naging usap-usapan ang kaso. Mayroon pa ngang gumawa ng hashtag na ilakaslani. Huli si Jojo. Kasama niya ang kanyang mga magulang at ang kanilang abogado. Sa loob lamang ng 2 linggo, parang tumanda siya ng 10 taon. Malalim ang kanyang mga mata at maputla ang mukha. Nang makita niya ako, isang tingin ng hinanakit ang sumilip sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng takot. Alam niyang hindi lang diborsyo ang kakaharapin niya, kundi pati na rin ang kasong kriminal. Ang paglilitis, nakakagulat, naging mabilis. Sinubukan ng abogado ni Jojo na sabihin na ang mga paglipat ng pera ay simpleng regalo lang sa pagitan ng magkaibigan. At si Vanessa, malayong pinsan lang. Ngunit nang makita ng huwes ang mga litrato namin, ang mga intimate na litrato, at ang mga mensahe, natahimik kahit ang abogado ni Jojo. Tungkol sa pagpapalsipikan ng titulo, at ang pirma sa kontrata ng mortgage. Walang maipaliwanag ang depensa ni Jojo. Nang tanungin ng huwes si Jojo kung bakit niya ginawa iyon, ang kanyang sagot ay ikinagulat ng lahat. Ikakasal na po ang kapatid ko. At walang maibigay ang pamilya ng nobya niya. Gusto ko lang po talagang tulungan ang pamilya ko. Sa tingin ko, iyon ang dahilan. Ang kanyang depensa. Kaya pala, sabi ng huwes. Ang kanyang boses, matalim. Pinalsipikan ninyo ang mga dokumento. Ang isang pirma. At pinakalat ninyo ang conjugal assets. Tanong ng huwes. Alam ninyo ba ang legal na kahihinatnan ng inyong mga kilos? Yumuko si Jojo. Walang sinabi. Ang nanay niya. Nasa loob ng korte. Nagsimulang umiyak na walang tigil. Hanggang sa sinamahan siya ng isang bailiff palabas. Sa isang maikling break, lumapit si Jojo sa akin. Lani, sa 3 taon na pinagsamahan natin, hindi mo ba pwedeng bawiin ang demanda? Ibibigay ko sa iyo ang bahay. Ayoko ng pera. Huli na, Jojo, sabi ko ng kalmado. Tiningnan ko siya. Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Ikaw ang pumili ng pinakamasamang landas. Gusto mo akong sirain? Sigaw niya. Namumula ang kanyang mga mata. Kung makukulong ako, tapos na ang buhay ko. Ikaw ang may gawa niyan. Tumalikod ako. Hindi na siya tiningnan. Ang huling hatol ay lumampas sa aking inaasahan. Ibinigay ng huwes ang diborsyo. Ang bahay ay ganap na ipinagkaloob sa akin. Si Jojo, inutusan na ibalik ang 3,300,000 piso na inilipat kay Vanessa. 70% ng savings na nakapangalan kay Jojo ay ibinigay sa akin bilang bayad pinsala. Bukod pa, kailangan bayaran ni Jojo ang lahat ng aking legal na gastos at gastos sa korte. Habang binabasa ng huwes ang hatol, namutla ang mukha ni Jojo. At ang nanay niya, nahimatay sa loob ng korte. Ang mga reporter, nagkakagulo. Sa ilalim ng mga flashes ng kamera, ang miserable nilang itsura ng pamilya Garcia. Immortalized na. Magpakailanman. Paglabas ko ng korte, nakasisilaw ang sikat ng araw. Tinapik ni Attorney Reyes ang aking balikat. Binabati kita, Ginang Fernandez. Naisagawa ang hustisya. Salamat, Attorney, sabi ko ng taos puso. Kung wala kayo, hindi ko sana ito na ipanalo ng ganito. Ano ang mga plano mo ngayon? Anong gagawin mo sa bahay? Tanong niya. Ibenta ko, sabi ko na walang pag-aalinlangan. Nasa kamay na ng real estate agent.
Sa susunod na linggo, pupunta na ako sa Singapore para sa aking bagong trabaho. Isang matalinong desisyon, ngumiti si Attorney Reyes. Balak mo bang ituloy ang kasong kriminal laban kay Jojo Garcia? Nag-isip ako sandali. Ayoko nang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Kung aaminin niya ang kanyang pagkakasala at ibabalik ang ari-arian, maaari kong bawiin ang kaso. Ngunit kung ano ang desisyon ng hustisya, ipinaubaya ko na sa batas. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala sa mga susunod na hakbang, paalam ni Attorney Reyes. Nais kong batiin ka ng magandang simula sa iyong bagong buhay sa Singapore. Pagbalik ko sa apartment na pansamantala kong inupahan, nagsimula akong mag-impake. 3 taon ng kasal. Sa huli, 2 maleta lang ang dala ko. Nagriring ang telepono ko nang walang tigil. Mensahe ng pagbati mula sa aking mga kaibigan. Nagpasalamat ako sa lahat. Pinatay ang telepono. Nasiyahan ako sa kakaibang sandali ng katahimikan. Kagabi, dumaan si Karina para magdiwang. May dala siyang champagne. Ang hindi mapagkakatiwalaan si Jojo, wala ng pera. Anong ganda ng pakiramdam. Nag-toast kami. Ang mga bula naglaho sa aking dila. Matamis. Biglang naging seryoso si Karina. Talaga, Lani, sa 3 taon na ito, ikaw ang pinakamalaking alalahanin ko. Nakikita ko kung paano mo nawawala ang iyong sarili. Kung paano ka nagbabago. Alam ko, hinawakan ko ang baso. Minsan, nagtataka ako kung paano ako naging ganoon kamahigpit ang pagkakahawak. Ang daming senyales. Bakit ko pinilit baliwalain? Dahil sa pag-ibig, mahigpit ang pagkakahawak, bumuntong hininga si Karina. Ang pag-ibig ay bumubulag. Pero sa huli, nagising ka. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa real estate agent. Ang bahay ay nabili sa halagang 12,500,000 piso. Mas mataas sa market value. Ang bumili ay isang single mother na gusto ang lapit sa mga paaralan. At ang estilo ng renovation. Gusto ng bumibili na mag-execute ng deed of sale. Sa lalong madaling panahon, maingat na tanong ng agent. Walang problema, sagot ko. Bukas din, pwede na nating ayusin ang mga papeles. Pagkababa ko ng tawag, nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Ang bahay na puno ng masamang alaala, sa wakas, ay magiging bahagi na ng nakaraan. Maraming beses, habang nakikinig ako sa sarili kong kwento, may bumubulong. Tama ba ang ginawa ko? Hindi ko alam. Pero kung mayroon man akong natutunan, iyon ay may hangganan ang pagtitiis. May hangganan ang pagmamahal na ipinaubaya mo sa iba. Kung nakikinig ka pa rin, pakitulungan akong ibahagi ang inyong karanasan sa ibaba para malaman kung may kasama pa rin ako. Ang presensya ninyo ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Sa Singapore, nagsimula ang isang bagong kabanata. Ito ay buhay na puno ng abala, ngunit may kasama ring malalim na kahulugan. Ang aking bagong trabaho bilang marketing director para sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Isang malaking hamon. Isang bagay na hindi ko inakala noon na kaya kong hawakan. Ngunit ito ang naging dahilan kung bakit hindi na ako masyadong nagtagal sa pag-iisip tungkol sa nakaraan. Bawat araw. Puno ng mga pulong. Puno ng mga proyektong kailangan kong pangasiwaan. Hindi na ako nagkakaroon ng oras para magmukmok. Para lang umupo. At isipin ang mga nangyari. Si Emeline, ang aking kaibigan doon sa Singapore. Malaki ang naitulong niya. Siya ang aking naging pamilya. Sa isang bagong lugar. Malayo sa lahat ng alaala. Sa mga tawag at mensahe namin, nalaman ko rin ang tungkol kay Jojo. Nahinatulan siya ng 3 taong pagkakakulong. Narinig ko lang iyon. Hindi na ako nagtanong pa. Isang kumpirmasyon lang. Hindi ito nagdulot ng galak. Ni sakit. Isang bahagi lang ng katotohanan.
Paglipas ng ilang buwan, may dumating na alok. Isang tawag. Mula sa Pilipinas. Mula sa Grupo DA, isang malaking kumpanya. Position, Marketing Director. Ang sahod, 2,500,000 piso bawat taon. Isang napakagandang alok. Sa totoo lang, nag-alinlangan ako. Naisip ko, gusto ko bang bumalik? Sa lugar na iyon, ang lugar na puno ng sakit, ng mga alaala, isang araw. Pumunta ako sa Sentosa. Mag-isa lang. Umupo ako sa puting buhangin. Tiningnan ko ang asul na dagat. Ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, parang may kung anong liwanag na pumasok sa aking isip. Parang bumukas ang isang bintana, naintindihan ko. Ang pagpapalaya ay hindi pagtakas. Ang pagtakas, iyon ang ginawa ko noon. Ang tunay na pagpapalaya, ito ay ang kakayahang harapin ang mga bagay. At piliin pa ring huwag lumingon sa likod. Hindi na ako tumatakas. Hindi na ako ang lanin na tumatakas. Ang lanin na iyon, iniwan ko na sa nakaraan. Nagdesisyon akong bumalik. Sa Metro Manila, tinawagan ko si Atty. Reyes. Gusto kong siguraduhin na hindi na ako guguluhin ni Jojo at ng kanyang pamilya. Sinabi ni Atty. Reyes na si Jojo ay nasa kulungan pa. Hindi pa natatapos ang kanyang sentensya. At ang aking reputasyon dito sa Pilipinas. Maayos. Maraming kababaihan ang nakakita sa aking kwento bilang inspirasyon. Isang halimbawa ng lakas. Tinanggihan ko ang alok na manatili sa Singapore. Kahit na mas mataas pa ang sahod. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa karera. Ito ay tungkol sa pagkumpleto. Isang ritual. Ang aking sariling ritual ng pagpapalaya sa sarili. Kailangan kong tapusin ang lahat. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa panahong iyon, may natanggap akong mensahe mula kay Karina. Nagpadala siya ng balita. Tungkol kay Vanessa. Si Vanessa, niloko daw niya si Jojo. Sa loob ng kulungan. Kinuha daw ni Vanessa ang lahat ng natitirang pera ni Jojo. At tumakas. Hindi ko alam. Parang nawala na lang si Vanessa. Si Jojo, niloko. Hindi lang ng isa, kundi ng lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan. Nakaramdam ako ng kakaibang lungkot. Isang malungkot na pakiramdam. Hindi ito tuwa. Hindi ito paghahanap ng katarungan. Isang pagmumuni-muni lang. Ang T-karma nga ba ito? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang mundo. Umikot. At bawat ginagawa natin. May bumabalik. Hindi sa paraang gusto natin. Pero sa paraang kailangan. Kailangan nating matuto. Sa sarili nating mga karanasan. Ang pagbabalik ko sa Metro Manila. Isang bagong simula. Naalala ko ang araw na lumapag ang eroplano sa DE. Ang langit. Asul na asul. Ang mga puno. Mayroong kulay dilaw. Taglagas. Ang ganda. Ang sarap sa pakiramdam na umuwi. Nagsimula ako sa aking bagong trabaho. Sa Grupo DA, isang malaking kumpanya dito sa Pilipinas. Ang mga tao. Ang kapaligiran. Iba. Hindi na katulad ng dati. Sa Singapore, natuto akong maging mabilis. Matatag. Ngayon, ginamit ko ang mga natutunan ko. Dito. Sa sarili kong bayan. Hindi nagtagal. Mabilis akong nakilala. Hindi ko naman pinangarap ito. Pero nangyari. Inimbitahan ako na magsalita sa mga malalaking forum. Tungkol sa pagnenegosyo. Tungkol sa mga kababaihan. May nag-alok pa nga na sumulat ako ng libro. Tungkol sa pamumuno ng kababaihan. Ang dating lani.
Ang Lani na nakakulong sa takot. Sa pagdududa, hindi ko na halos makilala. Nagbago ako. Sa mata ng maraming kababaihan, ako daw ay isang pirena ng kontra-atake. Nakakatuwa. Nakakapanibago, sa gitna ng lahat ng ito, may mga tawag akong natatanggap. Mula sa aking mga magulang. Sinabi nilang dumalaw daw si Jojo sa bahay. Nag-iisa. Humihingi ng tawad. Sabi nila, mukha daw siyang mas formal. Mas payat. Mukhang napagod. Ngunit tumanggi akong makipagkita. Hindi ko na kailangan. Ang kwento namin. Tapos na. Wala na akong gustong pag-usapan. Ang oras. Mahalaga. Hindi na ito dapat aksayahin sa nakaraan, dumating ang isang mahalagang araw. Isang malaking forum. Para sa International Women's Day. Ginanap ito sa Telex Convention Center. Ako ang isa sa mga speaker. Naghanda ako ng husto. Gusto kong ibahagi. Hindi lang ang aking karanasan, kundi ang aking natutunan. Tungkol sa pagtuklas sa sarili. Nagsalita ako sa entablado. Ang aking boses malinaw. Matatag. Ang diborsyo ay hindi kahila-hilakbot, sabi ko. Tumingin ako sa mga mata ng mga tagapakinig. Maraming kababaihan. Ang kakilakilabot ay ang kawalan ng kakayahang magdiborsyo. Huminga ako ng malalim. Ang pagiging single ay hindi kahila-hilakbot. Ang kakilakilabot ay ang kawalan ng kakayahang mamuhay ng mag-isa. Ang buong bulwagan. Pumalakpak. Malakas. Marami ang nakita kong umiiyak. Nakangiti. Pakiramdam ko, hindi lang ito ang aking kwento. Kwento ito ng marami sa atin. Pagkatapos ng aking pagsasalita, marami ang lumapit. Nagpasalamat. Nagbahagi ng kanilang mga kwento. Ang bawat isa, may sariling pinagdaanan. Nang gabing iyon, sa labas ng bulwagan, nakita ko si Jojo. Pilit siyang pumapasok. May hawak na chip na bouquet ng bulaklak. Ang kanyang mukha, hapis na hapis. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Sinubukan siyang pigilan ng mga gwardiya. Nagkaroon ng kaunting tensyon. Ang mga tingin ng tao. Nandoon. Nag-alinlangan ako. Ngunit lumapit ako. Isang huling pagkakataon. Lani. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita ako. Gusto lang kitang batiin. Ang ganda mo. Lumuhod siya. Sa harapan ko. Ang kanyang damit. Hindi na tulad ng dati. Mukhang luma. Mukhang hindi na alaga. Jojo, sabi ko. Ang aking boses. Kalmado. Matatag. Walang galit. Walang put. Nagkamali ako, Lani. Talaga. Nagsimula siyang magkwento. Niloko ako ni Vanessa. Inatake ang puso ng nanay ko. At nawalan ako ng trabaho. Ito ang aking karma. Pinanood ko siya. Umiiyak. Ngunit sa loob ko wala na akong naramdaman. Ni galit. Ni awa. Ang sugat na nakaraan ay napakalalim. Nawala na akong natitirang lakas. Kahit para sa pagkamuhi. Ang mga luha niya. Parang wala lang. Hindi na ito nakakaapekto sa akin. Jojo, sabi ko. Ang aking boses, payak. Ngunit malinaw. Kalimutan na natin ang nakaraan. Nais ko sa iyo ang lahat ng pinakamabuti. Pero, huwag ka nang babalik. Huwag ka nang magpapakita. Nang makita niyang wala na akong balak. Wala na akong bibigay. Tumayo siya. Ang kanyang mukha. Puno ng galit. Sumigaw siya. Ang kanyang boses malakas. Lani, isa kang babaeng walang awa.
Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Pero tumalikod ako. Hindi ako lumingon. Naglakad ako palayo. Narinig ko pa rin ang kanyang mga salita. Ngunit, hindi na ito kumapit sa akin. Hindi na ito sumama sa akin. Naramdaman ko ang paglaya. Isang ganap na pagpapalaya. Hindi ako nagtagumpay sa paghahanap ng katarungan. Hindi ko ipinagdiwang ang kanyang pagbagsak. Ngunit nagtagumpay ako sa pagpapalaya ng aking sarili. Sa wakas, dumating ang araw. Ang araw na matagal kong pinangarap. Binili ko ang aking sariling apartment. Dito sa Metro Manila. Hindi ito bahay na puno ng alaala. Hindi ito bahay na ibinigay. Ito ay bahay na pinaghirapan ko. Para sa akin. Nagsigurado ako. Ang titulo. Ganap na nakapangalan sa akin. Wala nang ibang pangalan. Wala nang ibang taong magmamay-ari. Ito ang aking sarili. Ang aking kalayaan. Sa loob ng walang laman na apartment, nag-video call ako kay Karina. Nag-toast kami. Virtual. Grabe ka, Director, sabi ni Karina sa kabilang screen. Ninuyan niya ang mansanas niya. Ngayon, isa ka ng tunay na nagtagumpay. Ang laki ng pinagbago mo. Ikaw din, sabi ko. Umiti ako. Attorney na ang tawag sa iyo ngayon, ah. Dahil sa iyo, nakuha ko. Pagmamalaki ni Karina. Ang kanyang boses, puno ng tuwa. Ngayon, attorney na ang tawag sa akin ng mga matatanda sa opisina. May respeto. Salamat, Lani. Nag-toast ulit kami. Pinagdiriwang ang aming mga tagumpay. Ang mga pinaghirapan namin. Magkasama. Pagkababa ko ng tawag, lumabas ako sa balkonahe. Ang hangin ng Abril dito sa Metro Manila. Ang bango ng sampagita. Sa di kalayuan, nakita ko ang mga gusali. Ang mga ilaw. Kumikinang. Parang isang galaksi. Ang ganda, isang taon lang ang nakalipas. Ako pa rin ang Lani. Ang Lani na nakakulong sa isang malungkot na kasal. Sa isang buhay na parang hindi sa akin. Ngayon, nagbago ako. Naging isang paru-paro. Unti-unti. Nabuhay sa isang buhay na dati, hindi ko man lang pinangarap. Sa panahong iyon, may natanggap akong mensahe. Mula kay Karina. Nakuha niya ang huling balita. Tungkol kay Jojo. Nagsimula siya. Lani, may balita ako. Ano iyon? Tanong ko. Kalmado. Si Jojo. Umamin na siya sa kasalanan niya. Ang piskal. Nagrekomenda ng 3 taong pagkakakulong para sa kanya. 3 taon. Hindi ko alam. Hindi ko inasahan na ganito ang mararamdaman ko. Walang tuwa. Walang lungkot. Isang pagmumuni-muni lang. Sabi din ng abogado niya, patuloy ni Karina. Gusto ka daw niyang makita. Sa huling pagkakataon. Hindi, sabi ko. Ang aking boses matatag. Hindi nag-aalinlangan. Wala na akong gustong pag-usapan. Wala na kaming dapat pag-usapan. Alam ko, sabi ni Karina, hindi ko na kailangang makita si Jojo. Hindi ko na kailangang marinig ang kanyang mga salita. Ang kanyang paghingi ng tawad. Ang kanyang mga paliwanag. Ang lahat ng iyon bahagi na ng nakaraan. Isang pahina na natapos na. Isang kabanata na isinara na, nakatayo ako sa balkonahe. Tinitingnan ang lungsod. Ang kanyang mga ilaw. Kumikinang. Kung babalik ako sa simula ng kwentong ito. Sino ang mag-aakala na ganito ang magiging katapusan? Mula sa isang babaeng niloko. Nasaktan. Nag-iisa. Ngayon, ako ay isang babaeng matatag. Malaya. Nakatayo sa sarili kong mga paa.
Naalala ko ang aking paglalakbay. Ang mga aral na natutunan ko. Tungkol sa kabaitan. Na kailangan itong ilagay sa tamang lugar. Hindi sa lahat ng tao. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Tungkol sa mga hangganan. Sa pagitan ng hustisya at paghahanap ng katarungan. Hindi ako naghiganti. Naghahanap lang ako ng katarungan. Tungkol sa paglaki. Sa kabila ng mga pagkawala. Sa kabila ng mga sakit. Sumagi sa isip ko ang isang linya. Na isinulat ko sa draft ng aking libro. Naniniwala ako sa pag-ibig, ngunit mas naniniwala ako sa aking sarili. Ang tunay na seguridad ay hindi kailanman nagmumula sa pangako ng iba, kundi sa tiwala sa sarili. Totoo iyon. Ang pag-ibig maganda. Pero ang pagtitiwala sa sarili. Iyon ang pundasyon. Iyon ang nagpatatag sa akin, naramdaman ko ang malamig na hangin sa gabi. Ang buwan. Isang gasuklay. Tahimik na umaakyat sa langit. Ipininta ang mundo ng kulay pilak. Ang pag-asa. Hindi ito natitinag. Narito ito. Nasa akin. Hindi ito umaalis ang aking buhay. Isang patunay. Na kahit dumaan ka sa napakaraming sakit. Isang babae. Maaari pa ring di muling isilang. At matagpuan ang tunay na kaligayahan. Sa loob ng kanyang sarili. Hindi sa iba. Sa sarili. At iyon. Sapat na. Ang landas na tinahak ko, nagdala sa akin sa isang kapayapaan na mas matibay kaysa sa anumang pangako. Ngayon, sa bawat paghinga, ramdam ko ang bagong simula, ang buhay na akin na pinili ko. Marahil, may mga bahagi kayo ng kwento ko na nakaugnay sa inyong sariling karanasan. O kaya, may naiwan itong kakaibang kaisipan sa inyong puso. Kung sa tingin ninyo, may kahulugan ang ganitong klaseng kwento para sa inyo, marahil, masarap na magkasama tayong maglakbay sa mga susunod na yugto ng buhay, dito sa Tahimik na Ganti. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.